Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fi umurid dunya waddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kapayapaan at magandang araw po sa ating lahat. Atin pong tatalakayin ngayon ang pag-aasawa sa Islam, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa pag-aasawa at saka naglagay siya ng mga batas na mayroong ipinagbabawal na maging asawa ng isang Muslim na lalaki. At ito ay napaloob sa malulahating Quran na mababasa natin sa Surah An-Nisa al-aya number 23 ng pagkasabi, "Faya ibadallah, qala ta'ala fil Qur'anul Karim, ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna fa in lam takunu dakaltum bihinna wala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahim." Surah An-Nisa al-aya 23 na ang pagkakasalin sa Tagalog, ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na mapangasawa ang inyong mga ina at kasama rito ang inyong mga lola sa ama o lola sa ina, at ang inyong mga anak na kababaihan, kasama rito ang inyong mga apo na kababaihan, kahit na paano pa kalayo ang pagkakaagwat ng pagkakasalit-saling lahi nito, at ang inyong mga kapatid na mga kababaihan sa ama at ina o di kaya ay sa ama o sa ina ng inyong mga tiyahin na mga kapatid na babae na inyong mga ama at kapatid na babae ng inyong mga lulot lula sa ama, at ang inyong mga tiyahin na mga kapatid na babae ng inyong mga ina at mga kapatid ng inyong mga lulot lula sa ina, ang inyong mga pamangking babae sa inyong kapatid na lalaki at mga pamangking babae sa inyong kapatid na babae, kasama rito ang kanilang mga anak at ang inyong mga ina sa gatas na siyang nagpasuso sa inyo, at ang inyong mga kapatid na kababaihan sa gatas. Ibig sabihin yung sa maliit pa, musmus pa, nagkasuso ka sa isang ina ng ibang sanggol, so nagkaroon kayo ng kaisang pagsususo sa isang ina, so nagiging kapatid kayo sa gatas. Ngunit ito sa ibang mga scholar, mayroon silang dinagay na hangganan. Magiging ang batas na ito magiging effective lang siya kung sakali nakasuso ng 5 bisis pataas yung batang sanggol sa ina ng ibang sanggol. Subalit kung pababa, hindi umabot ng 5 bisis ang pagsuso, ay pwede silang may kasal. So hindi sila magkapatid sa gatas na matatawag.
sa pagpapatuloy at katiyakang ipinagbawal ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatid sa gatas na katulad ng pagbabawal niya sa kapatid sa dugo. So yun, kung umabot ng 5 bisis sila nakapag suso na silang dalawa na magkapatid sa gatas. At ang mga ina na inyong mga asawa, sa mga asawa man ninyo na nagkaroon kayo ng pagtatalik o hindi. At ang mga anak na kababaihan ng inyong mga asawa na hindi kayo ang ama, na sila ay lumaki sa inyong mga tahanan at nasa ilalim ng inyong pangangalaga, na mas matagal ang inilagi nila sa inyo sa kanilang buhay. Sila ay pinagbabawal sa inyo kahit na hindi sila lumaki sa inyong mga tahanan. Subalit, nagkaroon kayo ng pagtatalik sa kanilang mga ina, pagkagayon pa man kung hindi kayo nagkaroon ng pagtatalik sa kanilang ina at hiniwalayan ninyo sila, na ang mga ibig sabihin ay ang kanilang ina, nagkahiwalay kayo o di kaya'y namatay sila bago maganap ang pagtatalik, ay wala kayong kasalanan kung magpapakasal kayo sa kanila, o ibig sabihin sa anak. At ganun din ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na mapangasawa ang mga naging asawa ng inyong anak na tunay na mula sa inyo at sa sinumang naging kapatid nila sa gatas. At ang pagbabawal na ito ay kapag nangyari na ang kasalanan, magkaroon man ang inyong anak na ng pagtatalik sa kanila o hindi. At pinagbabawal din sa inyo na mapangasawa ng magkasabay ang dalawang magkapatid na babae, magkapatid man sila sa dugo o sa gatas, maliban na lamang kung ito ay nakaraan na ito ay nangyari sa inyo noon sa panahon ng kamangmangan. At hindi rin maaring sabay na mapangasawa ang isang babae at ang kanyang tiyahin sa kanyang ama o sa kanyang tiyahin sa kanyang ina, na katulad ng nasasaad sa sunnah na katiyakan ang Allah o si Allah subhanahu wa ta'ala ang Ghafur, ganap na mapagpatawad sa mga magkakasala kapag sila ay nagsisi, o ang si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Rahim, ang pinakamawain at ganap na mapagmahal sa kanila at hindi nag-uutos sa kanila ng mga bagay na hindi nila makakayanan. So ito ay nabanggit sa Surah An-Nisa al-aya number 23. So natandaan natin nung ating nakaraang video ay mayroon tayong binigay doon na ang panghuling hukuman sa ipinagbabawal na makapangasawa ay yung mga pinuno na mga namumuno sa bansang Muslim. Dahil ang kadahilanan nito, kapag nakapag-asawa ang isang pinunong Muslim sa isang Kristiyano o Hudyo na ito ay ipinapahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga yung mga pwede mo silang akayin o magbalik Islam sila doon sa mga babaeng Kristiyano o Hudyo na sila ay upang mapabuti ang kaasalan at saka linisin o ang kanilang mga nakagisnan o nakasanayan na sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto ay kanilang talikdan. So dahil ang pag-aasawa, ito ay ang objective nito, ang kanilang adikain upang linisin ang lipunan at sa mga bisyo na masamang bisyo, at ito'y pangalagaan
ang moralidad, itatag ang isang dalisay na sistemang Islamiko para sa lipunan at palitawin ang isang sambayanang Muslim na sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang at si Muhammad ay kanyang pinakahuli-hulihang sugo. Hindi may isa sa katuparan ang mga mithing ito kung hindi mapangasawa ang isang matuwid na babaeng Muslim sa babaeng Muslim na ibig sabihin mu'mina o relihiyosa, marangal at nagtataglay ng mabuting kaasalan. Tungkol naman sa maaring mga maging bunga at mga masamang maidudulot ng pag-asawa ng isang lalaking Muslim sa babaeng Kristiyano o Hudyo, narito ang ating maikling paglalahad nito. Sa loob ng pamilya, sa loob ng maliliit na pamilya, kung ang asawa ay may malakas na personalidad, ito ay maaring magkaroon ng impluensya sa kanyang may bahay. Ang pinakamalamang na palagay ay nahihikayat ang may bahay sa Islam o magbalik Islam. Ngunit maaari ring mangyari ang kabaliktaran sapagkat maaring ang may bahay ay nangungunyapit sa kanyang pananampalataya at ginagawa ang inaakala niyang ipinahihintulot ng kanyang relihiyon gaya ng pag-inom ng alak, pagkain ng baboy at paggawa ng bagay na ipinagbabawal ng Islam. Sa pamamagitan nito ay mawawasak o nawawasak at nasisira ang isang pamilyang Muslim at lalaki. Ang pamilyang Muslim ay mawawasak at lalaki ang mga bata sa paraang salungat sa Islam. Maaari ring mas masahol pa rito ang mangyari kung sadyang isama ng panatiko at nagmamatigas na may bahay ang kanyang mga anak sa asawang Muslim sa simbahan. So, isasama nung ina na hindi Muslim ang kanilang mga anak sa simbahan. So, talagang masama nga. Ipakita sa kanila ang mga pagsambang Kristiyano at pagpahalaga naman nila yon, pahalagahan naman yon ng mga bata na walang nung sa una ay walang kaalam-alam. Ang kinakalakihang o kinasanayan ay maaari itong ay madala niya sa kanyang paglaki. So, ito ang nagdudulot na kasamaan o magiging masama sa isang lalaking Muslim na naghangad na ang kanyang pamilya ay mapatnubayan sa patungo sa relihiyong Islam. So, ang lalong-lalo na sa mga pinunong Muslim na sila yung mga pinagkatiwalaan ng mga ordinaryong Muslim na sila yung magtataguyod sa sambayan ng Muslim. Ito man ay pinuno na sa bayan na sila ang namumuno ng pagsasapot sa tupad ng batas o pinuno na sa mga daiya doon sa mga pagpapalaganap ng Islam. Kung halimbawa sila ay nagpapalaganap ng Islam, namumuno sila bilang mga pinuno ng Muslim, subalit kabaliktaran naman ang gawa ng kanilang may bahay, kanilang asawa, ay hindi maganda ang kinahinanatnan. So, hindi magandang ehemplo na natingnan. Dahil isa sa mga nakakawasak nga ay yung asawang ang babaeng may bahay na hindi sumusunod sa kanyang asawang lalaki na kung
kanyang itutuwid ay sasalungat ito.